High Rocks ako, race sa March 1 sa Taiwan. Kamusta yung basketball? Basketball, yeah, yung paglalaro mo ng 3x3. 3x3, nandun pa rin naman yun. And syempre, passion natin yun. Kumbaga, away from my work, away from the stress. Every time I play basketball, I feel like the happiest. Super busy ka ba ngayon because, di ba, meron ka pa mga restaurants? Oh yeah, tsaka magtatayo ako ng resort sa Siargao. So, yun, nagkakabalan ko. Pero tayo doon, payat mo na eh. Pwede ka na mag-beach. Although, Wala kang beer? beach body. Lagi ka nag-beer eh. Pero David, ano na-discover mo kay Jillian? Kasi sabi niya, binibigyan mo rin siya ng advice sa business kahit hindi niya forte. Parang ikaw, ano na-discover mo kay Jillian? Well, yung pagbibigay naman ng advice, hindi naman ako yung type na nagsasabi lang out of nowhere. Kasi, syempre, iba-iba naman yung mga pinagdaanan ng mga tao. Iba yung dreams, iba yung goals. Pero like there's this one time, we were in the plane, magkatabi kami, tapos tinanong lang niya ako about business. She wanted to put up business. So, nagbigay lang ako ng mga insights. But, I also learned a lot from Jillian. Diba? Kasi, as you know, masayahin talaga siyang tao. So, ako kasi medyo nasa serious side. Siyempre, marami tayong mga gustong gawin sa buhay natin. Kaya minsan we tend to be serious. Pero si Jillian, parang she puts happiness with her work, which is nice. So parang minsan nakakahawa yung again, like she's a smart person, like napakabait, diba? Like hindi mo ramdam na marami na siyang accomplishments, successful ka sa ginagawa niya kasi really humble. David, ano ba talaga yung pinaka-focus nito? Politics, tapos parang secondary lang yung romance between your character and Jillian's character? Yeah, I think secondary yung romance. More than anything, tinatakil namin dito yung mga nangyayari sa bansa natin na palagay ko yun talaga yung pinaka-highlight ng teleselling ito. So marami tayong makikitang na-expose natin yung mga kalokohan sa society, sa government, sa Is this your first time